Pag-usapan po natin mga ka-taxpayer kong minamahal, itong nangyari sa seminar ko noong May 17. Nakakalungkot kasi napakarami na palang mga auditing firms, mga CPAs, mga bookkeepers. May bago ho sila ngayong term na dinedevelop para ho magkaroon ho kayo ng problema. Pero ang gusto ko sanang ipaliwanag sa inyo, hindi ho solusyon yung ibinibigay sa inyo. Nagbebenta po sila ng kapahamakan ninyo. Ayun. So, explain ko lang ho, yung bagong terminology nila ngayon, ang tawag ho ay tax profit. Ayun, tax profit. So, ano ibig sabihin ho ng tax profit? Mga kasama ko, ayusin ko lang ho itong aking monitor. So, ang ibig kong sabihin ng tax profit, gusto ho ng mga taong ito ay maging relevant ho sila sa inyo. Yun lang naman ho yun. And number two, kung relevant sila, magkakaroon ho sila ng professionality. Siyempre, yung mga relevant lang ang may professionality. So, kung hindi kayo relevant, di wala kayong professionality. So, ile-lecture ko ho ito at the same time, tuturuan ko ho kayo ng mga procedures, ano ho yung dapat ninyong gawin. So, pakita ko lang ho yung video, hindi nyo makailangan yung mukha ko. Explain ko habang pinaglalaroan ho, pinanonood ho ninyo tong video to. Explain ko ho sa inyo kung anong ibig sabihin ng tax profit. Yung video niya nangyari ho yan May 17 sa Lanson Place, SM Mall of Asia. Le-lecture ko ako dyan. Tinuturuan ko yung mga tao. So, isa sa mga, hindi lang isa, marami ang nagtatanong tungkol ho sa bagong professional services daw. Bagong professional services daw ng mga certified public accountant o mga bookkeeping agencies. So, ang sinasabi ho nila, kukunin ko lang ho yung aking tinatawag na iPad para maisulat ko yung dapat niyong malaman. May bago hong services na ipinagmamalaki ang mga CPA. So, ang pinagmamalaki ho nilang services is ito pong, bakit itong iPad ko ay ayaw mag-perform. Okay, tax profit. So, ano to? Paano nagkakaroon sir ng tax profit? Simple lang mga ka-taxpayer kong minamahal, ang tax profit daw ho, sabi ho nung mga nag-reveal sa ating mga taxpayers, mga may-ari ho yan ng company, mga presidente ng company so yung ma-attend sa atin. So marami hong CPA na nagsasabi na, ito, una nilang gagawin, i-present po sa inyo yung kanilang proposed, take note, proposed actual payments ninyo. So, ibig sabihin, magpe-present po sila sa inyo na walang pirma, walang pangalan, nasa parang white paper lang. At sinasabi ho nila, sige, for example, ito ho yung babayaran natin sa first quarter. Ang babayaran ninyo is 2 million pesos. Yun ho yung una nilang gagawin. Siyempre, kung hindi ka sanay magbayad ng malaki, so, section 35. Paano mo na-arrive yan? Ito ho yung sa record mo, sabi mo. Exercise. Now, ano susunod natin gagawin? Sabi niya, next time ma'am, pwede naman ho nating babaan yan. Ito ho yung proposal ko uli sa inyo. May panibagong proposal. Ito ho yung secondary proposal nila. Ano yung proposal nila? Pwede naman ho nating bayaran yung 500,000 pesos. At yung difference ng 2 million minus 500,000 pesos, yung actual na binayad natin, ay meron tayong tax profit. Again, yung difference ng actual payment na dapat ninyong bayaran, which is 2 million pesos, dahil mayroon daw silang ginawang very effective at very appropriate sa business nyo, ay magkakaroon kayo ng 1.5 million pesos na
tax profit. Okay. Actually, binago lang ho nila mga ka-taxpayer kung minamahal yung pangalan. Actually, ang totoong ibig sabihin nila, mag-tax evasion tayo. Yan, yung mga sinasabi ng mga auditing firm, yung mga sinasabi ng mga CPA, at saka mga ibang bookkeeping agency, mag-tax evasion ho tayo. Sa tax evasion, meron ho tayong tax profit na 1.5 million. So sabi ko sa kanya, ma'am, binago lang naman ho yung terminology, pero yung means is unlawful. Alam nyo ba, ito lang, alam nyo ba na ang unang-unang tinitingnan ng BIR para i-issuehan kayo ng letter of authority, inyo pong annual income tax return at ang inyong audited financial statement. Sa pagtingin pa lang ng annual income tax return at audited financial statement, madedetermine na kagad ng BIR kung kayo po ay may ginawang kalokohan sa inyong pong BIR forms na ipina-file sa BIR. Ganyan ho sila katindi. So, kung sasabihin ng CPA nyo, meron hong paraan dyan. Marami namang paraan. Ang isang paraan dyan is unlawful. Diba? Kung ganyan ho yung CPA nyo, yung auditor ninyo, ang tanong sa akin nung nagre-reveal na isang taxpayer, isang presidente ng company, ano gagawin ko? Kapag ganyan ho, ibig lang sabihin dyan, ini-establish na o ang tawag dito, ina-advertise na ng isang CPA o bookkeeping agency yung kanilang karakter. Ibig sabihin, kung tinuturuan ho kayo ng unlawful act, di meron silang unlawful intention. Probably. Meron silang bad character. Parang nasa Bible, kung yung tao ay inaabutan ka ng masamang mansanas, na pag kinain mo yung mansanas, ay magkakasala ka o sasakitan tiyan mo kasi poison yung mansanas. Paano mangyayari? O di ba dadaling ka sa place na hindi mo gusto? Uncomfortable, inconvenient sa'yo. Ang sinasabi ko, meron ka ng peaceful mind right now. Bakit pupunta ka doon sa sleepless night? Ang mga taong may problema sa pagtulog, merong problema sa kaisipan yan, mental health. So, binibigyan ka ng mental problem ng CPA mo. So, tinanong, ano gagawin ko? Kung ganyan, nakakapit ka o naka-associate ka sa isang masamang tao, ano gagawin mo, sir? Di huwag kang kumapit, lumayo ka sa isang masamang tao. Yun lang naman ang pinakamaganda dyan. So, sasabihin ko, pag sinabihan kayo na meron kayong tax profit, hindi ho totoo. Kasi ang tax, hindi profit. Ang profit galing sa sales. Pag meron kayong sales na mas malaki yung amount dun sa binili ninyong produkto para ibenta yung produktong binili nyo, yun ho yung income. Yun ho tinatawag na profit. Wala hong tax profit. Baka sinasabi lang nila, yung tax savings. O yun ho, yung pag sinabi nating tax savings, yan ho yung legal na pamamaraan para mapababa ang tax ninyo. Diba? So, para doon sa mga exporters, ang suggestion ko sa inyo, kung 100% exporter kayo, huwag na kayo magparehistro as value-added taxpayer. Kasi, lagi ho kayong merong letter of authority. Pag kayo ay exporter at lagi kayong nagkiklaim ng creditable VAT input nyo, wala akong benefit sa pag-receive ng BIR letter of authority, walang benefit. So mga ka-taxpayer, kung mahal, yan na ho muna ang pag-usapan natin, tax profit. Wag kayong maniwala na merong tax profit because profit ay dalawa lang ho yun, maximization of sales and reduction of cost of sale. Doon lang kayo magkakaroon ng profit. So, iniimbitahan ko kayo dahil dito sa susunod na mga linggo, meron ho tayong mga lecture na gagawin. So, ito ho ang number 1 na
gusto kong ninyong atinan. Ito ho yung ginagamit ng BIR para ho guluhin, dahil hindi nyo ho ito alam, nagugulo ho talaga ang kaisipan ninyo. Diba? Ito ho yung technique. Dito lang ho yung technique para ho hindi kayo maguluhan. So, ituturo ko ho yan. Ituturo ko. At sa susunod hong linggo, sa mga susunod na linggo, ituturo ko ho rin paano kayo gagawa ng audit system. Kasi inire-require ho kayo ng corporation code at ng BIR itself na gumawa kayo ng auditing system at saka accounting system. Sabi ng batas, sino man ang walang accounting or auditing system, pag nag-issue kami ng assessment sa iyo, sabi ni BIR Commissioner, ay based sa aming opinion. Siyempre, sino pa gustong tumanggap ng opinion ni BIR Commissioner kahit Commissioner yan? Kasi hindi naman valid. Valid sa kanya yung opinion niya. Tama yun, 100%. Tama kay Commissioner yung kanyang sariling opinion. Pero, pag in-apply niya yung opinion niya sa inyo, definitely, magduda kayo. Kasi meron din naman kayong sariling opinion at ang opinion niyo ay tama sa inyo. So, para maiwasan natin yung irritation between you and the Commissioner, meron kayong auditing system at accounting system. So, tinuturo ko yan kung kailangan ho ninyo ng mentor para makapag-umpisa na ho kayo. Kasi wala naman ho universidad at kolehiyo na nagtuturo na audit system at accounting system para ho sa taxpayer. Puro ho yan sa Generally Accepted Accounting Principle at puro ho yan sa Philippine Financial Reporting Standard. Ito lang ho tatandaan ninyo. Ang Philippine Financial Reporting Standard at ang Generally Accepted Accounting Principle are just suggestions. Pero mandatory po na gamitin natin sa ating pakikipag-usap sa BIR kasi venue specific po ang batas eh. So, pag nakikipag-usap ka sa BIR, sabi nga ng BIR, pag nakikipag-usap ka sa amin, you follow our rule. Ibig lang sabihin, do not follow any rule, basta ang gamitin mo lang is yung rule ng BIR. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, ito lang ho ang tatandaan ninyo, ang right, o wala hong right, hindi pa naayos. Ang CPA ho ay nanumpa. Ililipat ko ho lang itong dapat ninyong basahin. Ang CPA ho nanumpa. Nanumpa ho kami kasi CPA din ako eh. Na ang ipagtatanggol namin ay sa ligang batas at ang susundin ho namin ay ang mga batas ng Pilipinas at utos na legal. Ibig sabihin na utos na legal, yan po yung mga order. So hindi ho kami pinasusunod sa PFRS at sa Philippine PFRS tsaka sa GAAP. Actually, may Supreme Court decision na yan na ang dapat namin sundin ayon sa ating Supreme Court ay ang batas ng Pilipinas at huwag yung butas. So with that, abangan ho ninyo yung susunod kong lecture at marami pa tayong ilalabas na lecture para ho matapos na yung pain na nararamdaman ninyo, yung ignorance na nagbibigay sa inyo ng pain, yung fear na nagbibigay sa inyo ng pain. Meron ho tayong pain reliever po dyan. So, para ho sa mga gustong kumontak sa akin, i-PM nyo lang po ako to this YouTube. Pakita ko lang ho sa inyo. Again, may YouTube channel ho tayo. Hindi ko maipakita. Tax Specialista YouTube channel at meron ho tayong Facebook account. Ang pangalan ho ay Ka-Taxpayer. Ayan. So with that, thank you very much ho sa pakikinig nyo sa akin at pag-share ho ninyo ng informasyon na ito. Kahit hindi nyo na ho i-share yung video, i-share nyo na lang ho yung information na to sa mga suppliers mo ninyo at sa inyong mga customers. Meron ho tayong pananagutan na proteksyonan ho natin yung mga taong nakakatulong sa atin, lalong-lalo na yung ating miyembro ng ating minamahal na pamilya. With that, thank you very much, and peace and happiness be with you always and forever. Thank you.